Ang paring si Melchizedek. Itong si Melchizedek ay hari noon sa Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siya'y hari ng kapayapaan. Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. At wala ring naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Katulad siya ng anak ng Diyos. Ang pagkapari niya'y walang hanggan. Isipin niyo na lang kung gaano kadakila si Melchizedek. Kahit na si Abraham na ama ng ating lahi, ay nagbigay sa kanya ng ikapu mula sa lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapu mula sa mga kapwa nila Hudyo, kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. Hindi kabilang si Melchizedek sa lahi ni Levi, pero tumanggap siya ng ikapu mula kay Abraham at pinagpala pa niya si Abraham, ang taong pinangakuan ng Diyos. At alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa sa pinagpapala. Kung tungkol sa paring mula sa lahi ni Levi na tumatanggap ng ikapu, mga tao lang sila na may kamatayan. Pero pinatutunayan ng kasulatan na si Melchizedek na tumanggap ng ikapu mula kay Abraham ay nananatiling buhay. At masasabi natin na kahit si Levi na aangkan niya ang tumatanggap ng ikapu, ay nagbigay din ng kanyang ikapu sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat na magbigay si Abraham kay Melchizedek, masasabi nating si Levi ay nasa katawan pa ng ninuno niyang si Abraham. Alam natin na ang kautusang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek, na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi. Dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. At wala pang naglingkod kahit kailan bilang pari mula sa lahi ni Huda. Sapagkat nang sabihin ni Moises kung sino ang maaaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Huda.